inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, impunto alas 6 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Huwebes at 30 sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati pa rin. Pag-uusapan natin mga napapanang usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob-labas ng ating lokalidad. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato 3. DXMY 90.9 FM sa Cotabato 3. Straight to the point. Magandang morning, Radyoman Herbs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapiyamapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po mga kasama ang ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala, sa ating pong text hotline mga kasama, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Weather report. Sa kalagayan pa rin mga kasama o sa kalagayan po ng ating panahon sa forecast po ng Pag-asa, sabi na ang low pressure area base po sa available data, nasa bahagi pa rin po ito ng karagatan ng Nasugbu, Batangas. Weather report. Samantalang ang Mindanao at ilang pang bahagi ng ating bansa ngayong araw mga kasama ay sa Pag-asa. Ayon sa Pag-asa mga kasama, Weather report. ay makakaranasan ng bagyang maulap hanggang sa magiging maulap po na papawirin na meron ng isolated rain shower sa thunderstorm. Ito dulot naman ng umiiral na localized thunderstorm mga kasama. Nakataas pa rin yung babala na posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng mga pag-ulan na. Weather report. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw naglalaro sa pagitan ng 24.5 degrees Celsius hanggang 25.4 degrees Celsius. Sumigat ang araw kanina 6:39 at sa Bangsamoro region naman mga kasama lulubog mamaya Weather report. 6:03 ng gabi. Weather report. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning po sa inyo. It's a Thursday na Radyo Manabs. To the point. At 30 tayo mga kasama sa buwan ng Hulyo. Straight. Isang araw. Straight. To Isang the araw na lang. At happy naman lahat. Straight. To the point. Sweldo ba ngayon? Straight. To the Kulam point. din sir. Oh, actually, 30 talaga eh. Straight. Okay. To the point. Ang daming mga usapin, daming mga balita, mga kasama. Pag-uusapan natin, unang araw nga pala sa pag-arangkada ng campaign period, mga kasama, para po sa first parliamentary election. Inisip ka 31 Radyo Manabs eh. Straight. To the point. Ngayon po yung unang araw ng pag-arangkada Straight. To the point. sa pangangampanya 45 days period na ipinagkaloob ng Commission on Election para po sa mga kumandidato sa first parliamentary election. So, To the point. medyo ano lang yung panahon nila, oras. Dahil 45 days lang. Officially ngayong araw ay tatawagin na ho sila mga kandidato. Straight. To the point. So, inaasahan natin yung pag-iikot, kanya-kanya pong mga pangangampanya, bahay-bahay ng mga kandidato Straight. sa iba't ibang bahagi po ng Bangsamoro Region. Straight. Yung mga syudad ng Cotabato City, Straight. Marawi City, Straight. To the point. then mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao Norte, SGA, bahagi ng Lanao del Sur, ano pa ba? To the point. Bahagi ng Basilan, Island Province, Basilan, and Tawi-Tawi mga kasama. Straight. To the point. Ay, Lamitan City pa pala, kasama pala. Straight. Tatlong syudad. Straight. So, yan na yung mga lugar na saklaw po ng kasalukuyang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Straight. To the point. Pagka sa mga kandidato natin medyo mainito yung panahon. Para sa mga kandidato, i-consider din po yung panahon. Straight. To the point. So, mayroon silang nilatag na kanya-kanyang mga diskarte Radyo Manabs and may mga kick-off program, kick-off ceremony para sa kanilang, o paano nila susimulan yung kanilang pangangampanya. Straight. Lalo dun sa mga political parties. Straight. To the point. Dahil may mga itinakdanaw nga mga dapat po nilang gagawin at hindi po dapat na gagawin sa loob po ng 45 araw na pangangampanya mga kasama. Straight. Mamimik, To the point. pag-usapan natin yung usapin yan mga kasama Straight. sa kabuuan ho ng ating programa ngayong umagang ito. Straight. To the point. Kahapon, umarangkada rin kasamang EBS yung ikasampung araw ng impeachment trial. At dahil dito sa impeachment trial na ito mga kasama, dalawang mga branch manager ng Land Bank, yung pong naipatawag na mga witness. Uh-huh. And ang naging words of the day kahapon sa impeachment Ano yan? day Ano yan? ay unusual, suspicious, at yun lang, yung dalawa. Yun lang. Straight. To the point. Tinanong ba, unusual ba ito para sa inyo? Suspicious ba itong ganitong klaseng transaksyon? Straight. To the point. Maraming ang nagbigay ng mga kanilang paliwanag. Oh. Kaya naman dito sa sinasabing words of the day nila na unusual at suspicious na gumaganda ka. Oh. Uy, bakit ka gumaganda? Straight. To the Ganun din, point. mga unsuspicious. Suspicious, may pagdududa. Pagdududa. Unusual, hindi normal. Straight. Yung To mga the point. paliwanag na ilan po mga observer, mga kasama. Doon kasi umikot kasamang Sir Erwin sa dalawang yun. Oh. Yung pagtatanong ng mga senator judges. Yung usapin mga kasama, may kinalaman sa 612.5 million pesos na sinasabing cash withdrawals mga kasama allegedly na ginawa in behalf na po sa Vice Presidente na sinasabi po kahapon unusual but not necessarily suspicious. Straight. To the point. Oo. Base nga po sa land bank transaction represented 500 million in confidential fund para po sa Office of the Vice President. Straight. Then 112.5 million naman para po sa Department of Education. Straight. To the point. Kabilang po sa mga dumalo itong si Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Show Boulevard.
And Ninita Camposano, former branch manager naman ng Land Bank DepEd, Straight. na siyang ipresenta ng prosecution team kahapon, mga kasama. Pero kahapon kasama Sir Erwin, bago pa man magkaroon ng cross-examination sa mga witness, galing dito sa mga senator judges, sa statement ni mamamayang Liberal Party Representative Leila de Lima, To the point. mukhang hindi pa natapos yung 5 minutes nga niyang statement, pinutol na. Pinutol na kasi ilang beses nag-object ang defense team na kung saan yung statement ng nasabing mambabatas Parang may To the point. conclusion and paghahatol Oo. na kung saan parang matumusga na. hinuhusga na siguro na kasanayan ng dating representative yung nasa DOJ pa siya. Oo. So, binaraw. Binaraw siya. Hindi na siya pinatapos pa mga kasama. Humingi ng paumanhin ng presiding officer na hindi na siya papatapusin pa. Straight. Kahapon din, ipresenta yung dalawang kopya ng Cheque Radyo Manabs. Straight. Hindi na rin kinisyon ng panig ng depensa. Straight. Then wala na rin atang cross-examination kahapon Radyo Manabs. Wala na. Doon sa mga nilabas na mga witnesses. Mahaba ba yung break kahapon? Then parang maagang natapos yung kanilang trial kahapon, mga kasama. Sabi nga ng ni Attorney Michael Poe na hindi na sila nag-cross-exam dahil nga sa naipresenta naman din ng mga witness kung ano yung mga dapat to nilang ipresenta. May challenge na Jumalens kapag pag-usapan na rin yung intelligence fund. May challenge yung mga senator judge. Sa ayon kay Senator Judge Lacson, sana pag na-discuss natin yung intelligence fund, Straight. magpakita naman kayo, maglabas naman kayo ng credible witness para patunayan yung allegation ninyo. Dahil din dyan kasamang Sir Erwin sa binanggit na ni Senator Judge Ting Lacson, nagkomento rin dyan yung mga observer natin sa Facebook Sabi, na kung saan pati na rin yung mga nasa majority nagdududa na rin sa mga witness na ipinipresenta. ay, ganun pala. Na kung saan ay nakukulangan yata sila Aha. sa sinasabing Testimonya. testimonya. Mga witnesses. Parang kumbaga sa pagkain pa hindi nila Kulang sa... nalalasap ng masarap timpla. Ganun. Straight. So, ayon sa prosecution, maglalabas kami ng witness, credible witness para patunayan yung aming aligasyon. Straight. To the point. Ayon naman sa depensa, meron din kami nakahandang depensa kung kakailanganin pa. Straight. To the point. Sa usaping intelligence fund yan. Bawat isa sa kanila may mga ano pa, may mga reserba pa. Straight. Oh, sabi nga ng Senator Judge Escudero, sabi niya, yung term na binabanggit niya, Straight. confidential pa rin kung sino-sino mga witnesses. Kasi nga, intelligence fund yung pinag-usapan. Siyempre, confidential pa rin yung mga... Wala pang nilabas ng mga pangalan. Oo. Sabi niya, maging mga witnesses daw, confidential pa rin hanggang ngayon. Baka ito na siguro kasamang Sir Erwin sinasabi nilang mga technicalities na Ganon. ginagamit ng mga abogado sa korte. Ganon. Oo. Parang lumalabas na rin pa konti-konti. Ganon. Sige lang, abangan natin ano pong kainot na ito pong patuloy ho na ginagawang impeachment trial. Sa atin naman, observer. Pumasid lang tayo. Makikinig at kahit pa paano, ating i-internalize yung bawat mga pahayag ng magkabilang partido, maging yung mga senator judges so natin makakasama. Straight. To the point. Sige! So ngayon, walang hearing ngayon. So Wala ba? kahapon nga pala, nagsimula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Simula kahapon. Then next week, Monday, Tuesday, Wednesday, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Okay, ano ba pala? Trial. Wala ngayon. Hanggang mas tatlong maaga. araw lang pala. Oo, maaga. Straight. Okay. Oras mga kasama. 6:15 na po ng umaga mga kasama. Kayo man po, kung may mga komento kayo, kung may mga nais ko kayong ibahagi sa nangyaring impeachment trial ng 10th day kahapon, maaari po ninyong ipadala yan sa ating pong direct o sa ating pong text hotline 0950-032-7332 at or direkta na sa ating
Facebook Live, DXMY Comment 90.9 Cotabato. Straight. Oy, may magandang balita nga pala kahapon, naging bisita natin Radyo Manebs. Yung mga kinatawan ng GCash mula mismo sa central office nila sa Metro Manila. Ha? Straight. To the point. Ito, para po sa mga tagapakinig natin, mga viewers natin, To the point. naggumagamit ng GCash. Oo. Pag may problema kayo, To the point. may kinalaman sa GCash, lalo yung mga transaction na Jumanebs. Nagpadala ka sa akin ng pera through GCash. Straight. Pero instead na sa akin napunta kay Radyo Manric o kay Chip Alvin. Problema mo ngayon, paano mo mabawi yung pera mo? Straight. To the Yan. point. Ayon sa GCash, Straight. pwedeng maibalik sa'yo. Kayang-kayang maibalik sa'yo yung perang naipadala mo na hindi na pumunta sa hindi dapat tumanggap. Kahapon nga kasama Sir Erwin, ang daming mga documents pang dapat kong Oh. i-comply bago ko ma-retrieve yung GCash ko. Straight. Dahil nga sa pinadala na tayo ng... Kahapon, okay na yun? Wala pa Wala kasama pa. Sir Erwin. May Process mga pa. may mga kailangan pang requirements ko. Ayun. Yung ID. Oo. And then may mga handwritten pa, kailangan pa. Ipapaliwanag po pa Personal kung bakit. kahapon, Oo. na naiparating ni Radyo Manebs yung problema sa GCash. Kung may problema kayong mga kasama, may kinalaman ho riyan yung pagtatransfer ng pera na hindi nyo alam paano nyo maiparating sa GCash. Ano? Straight. Nangako ang GCash sa kahapon sa DXMY na pag may problema ganoon, ilapit sa DXMY at si DXMY ilalapit to sa GCash. Straight. Para malaman yung mga proseso paano po maibalik sa inyo yung inyong pera, Straight. To the point. mga kasama. So yan, pag may concern sa GCash and iba pa mga programa ng GCash, later Radyo Manebs, abangan po ninyo dito po sa DXMY. Straight. To the point. Sige! 6:18 na po ng umaga mga kasama. Tuloy tayo sa ating balitaan. At binabagit ka day 1 ng pangangampanya Radyo Manebs para po sa first parliamentary election. Maki-update po tayo. Kumusta po? Ano ba yung mga inaasahan and ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga kandidato ho natin? Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang provincial election supervisor ng Maguindanao del Norte. Hindi tayo nagkakamali. To the point. Si Attorney Muhammad Nabil Mucha sa ating panay. Magandang morning po, Sir Attorney Mucha sa DXMY po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning, kumusta po, Sir Attorney? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning din po sa inyo, Sir Erwin. Opo. Unang araw ngayon ng pangangampanya ng mga kandidato natin, Sir Attorney. Ano po ba yung mga inilatag po ng COMELEC para ho hindi po ma-technical yung mga kandidato sa first barn parliamentary election po, Sir Attorney? Yes, tama po kayo, sir, no? Ngayong 30, which is ngayong araw na ito, nagsimula na po yung ating campaign period for the first Bangsamoro parliamentary elections. And since nagsimula na po yung ating campaign period, marami na pong yung mga tinatawag natin na prohibited acts which before the campaign period were allowed, no? Pero ngayon hindi na po pwede. So we have been informing the candidates. In fact, these past few days na all throughout the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagsagawa po tayo ng dialogue, briefing and covenant signing with the candidates and even the parliamentary political parties, no? Para ma-inform natin sila kung ano yung mga pwedeng gawin ngayong campaign period, ano yung kanilang mga limitation. Kasi nga, marami na po tayong pinagbabawal gawa ng And of course, siyempre, yung mga common poster area natin, na pina-publish natin yan. So dapat alam ng mga kandidato yan kung saan lang sila pwede magpaskil ang kanilang mga election campaign materials. So, ano ba yung mga nailatag po, Sir Attorney, sa mga dapat po nilang gagawin and hindi po nila dapat gagawin sa loob po ng 45 araw na pangangampanya? Yun, no? Unang-una, yung dapat no, sa yung kanilang mga campaign materials, no? Yung mga campaign propaganda,
dapat alinsunod sa mga yung sukat, alinsunod sa resolution na pinalabas ng COMELEC, at pati yung kung saan nila pwedeng pa-skill o magkabit ng kanilang mga campaign materials, regulated na rin yan, at dapat sumusunod sila dyan. Dahil campaign period na nga, they are now considered as candidates, no? Yung ating mga kandidato or mga aspirants. Bawal na sila mag any form or any act that may constitute as what we call vote buying and vote selling, like giving of donations, no? Maski hindi yung mga kandidato, maski yung kanilang mga asawa or mga anak or campaign manager, bawal na po magbigay ng mga donation, no? Yung ating mga paggawa ng yung mga public works natin, unless exempted by the Commission on Elections, yung mga yung pagsagawa construction works natin, nakasuspend muna all throughout this campaign period. Pangalawa rin doon sa mga may nasa posisyon, no? Yung pagtaas ng mga sweldo ng kanilang mga sasakupan sa gobyerno, no? It may constitute as vote buying din, pati yung pag-create ng mga bagong posisyon. So actually marami po ito na bawal, no? At ito na dapat kanilang iwasan. Opo. Sa pangangampanya nila, Sir Attorney, nabanggit na rin ba dito kung gaano kalaki yung mga posters campaign nila na dapat to nilang maipaskill lang sa mga designated area na inilatago ng COMELEC? Yes, tama po kayo. Na-inform natin sila yung sukat ng kanilang mga no? Halimbawa, yung mga pamphlets na pinapamigay nila, it should not be bigger than the allowed size, which is 8.5 inches by 14 inches. No? Sa kanila namang mga streamers, dapat 2 by 3 feet lang yung pinakamalaki. And yung kanilang mga tarpaulin sa kanilang mga headquarters, lalaki dapat sa 3 feet by 8 feet. So actually, in-inform na natin sila regarding dyan, and nasabi rin natin, tulad ng mga dati, di ba, nung Bangsamoro, yung national and local elections, yung mga lumabag, nagsagawa tayo ng Operation Backlash. No? So binaklas natin yung kanilang mga yung mga illegal or hindi sumusunod sa patakaran na pinapatupad ng COMELEC. Binabaklas natin nun. So after we inform the candidates or the parties to remove the non-compliant na election na propaganda, pag hindi natin natanggal, tayo magtatanggal dyan. The COMELEC has created a task force, no? The COMELEC election officer, a member from the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, in coordination also with the Ministry of Public Works and the MENRE, no? Minsan dun sa mga poste, pati yung mga electric cooperatives natin na-deputize na rin sila para kasama natin sila na nagbabaklas dun sa mga paskil sa hindi tamang lugar. Ayun. Attorney Sir, good morning. Sa area ho ninyo, ilan po yung identified common poster areas? Kasi bawat munisipyo dapat maglagay ng common poster area. So at least there are 12 municipalities under Maguindanao del Norte, and sa city naman, I think we have 3 common poster areas kasi malaki yung city. But for municipalities, may at least one. There should be at least one per barangay na may common poster area. So dito sa city, mas marami nga kasi nga mas marami yung ating population na new registered voters. So yun po yung dapat. So if ever naman na halimbawa napuno yung common poster area natin, just inform the election officer that may tatayo rin na bagong magtatayo ang kandidato ng bagong common poster area para doon naman sila makapaskil. But important is you have to inform the election officer. Puno na nga, puno yung dinesignate na common poster
area and magtatayo tayo ng panibago. Ayun. Ulitin ko sir, yung Cotabato City, at least 3 cone po sa area per barangay ho ito. Yes po, yes. Pero hindi rin dito sa per barangay dapat meron at least isa eh. Isa, okay. Aha, okay. Yung sizes na binabanggit nyo sa headquarters ay at least 3 by 8 feet, yung streamers 2 by 3. Yeah. How about dun sa mga private residences? For instance, isang residential area house na may sinusuportahan ng kandidato. Sila po ba'y saklaw rin nung 2 by 3 or 3 by 8 na lapad ho ng mga streamers, Attorney Sir? Yun yung there's a Supreme Court decision actually as regards privately owned places. Sakop na po yan ng freedom of expression ng ating mga botante. So, hindi na po yan saklaw ng ating mga pinagbabawan. So, basta mayroong pahintulot yung may-ari ng lugar sa ating mga Ayun, at least malinaw yun. Pag sa pribadong lugar, hindi sasaklaw ng mga regulation na mga panuntunan ho sa ilalim ho ng COMELEC kayo na Attorney Sir. Sandali, naputol yung Straight to the point. naputol yung linya with Attorney Nabil Mucha. Minaw Straight. yung signal. Mubiling ata ang atin hong Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte. One more time, subukan natin ha. Baka available pa, makakontak natin. Straight. Sa ganoon, may refer pa ilang mga concern. May kinalaman nga po dito sa first parliamentary election. Straight. Campaign, o pagsimula ho ng campaign period. Again ha, To the point. yung sizes, 8.5 inches by 14 para doon sa mga leaflets. Streamers, 2.3. Okay, nasa linya na. Point. At least, Attorney Dispenser na, putuloy yung ating linya kanina. Attorney Sir. Hello. Ayan po, dispenser po na, putuloy yung ating linya. At least, malino yung binabanggit mo, yung mga... Hindi na talagang ano niya. Talaga, sige. Oh. Travel to eh. Travel. Hindi na, pasalamatan natin, Maestro, si Attorney Mucha, dahil yung... Meron ka sana tayo concern eh. Yung linya, yung signal, yung ating... Straight. baka pwede pa. Straight. To the point. Marami pa tayo sana mga... ito na. Ito na. Baka Okay na. one more time pa. Hopefully. One more time pa, attorney. Dispenser sila kasi na, makulit si Radyo Maribs eh. Attorney Sir, opo. Yeah, at least malinaw yung binabanggit mo. Pag nasa mga private residential areas, hindi sa covered sir ng panuntunan po ng Commission on Election doon sa mga lapad ng mga streamers na nilalagay ho nila? Yes, tama po kayo. If I remember it correctly, yung kaso ng St. Anthony College versus COMELEC, where it was stated that COMELEC's operation or plan backlash in dismantling election campaign materials unconstitutional po yan when it was implemented on a purely private and the self-funded expression sa mga private premises. Basta po may paintulot yung may-ari. Kasi nga saklaw na po yan ng freedom of expression under the Constitution. Ayun, malinaw. Malinaw po yung pagkakalahan po niyo, Attorney Sir. Now, dito po sa area ho ninyo, Maguindanao Norte and Cotabato City, meron bang areas na ikinukonsiderang areas of concern ngayon, Attorney Sir? As of now, we have ang areas of concern natin dito is of course kasama ang Cotabato City and 10 municipalities ng Maguindanao del Norte. Yellow naman yung ating category, so hindi ganun kalala. May isa tayong red na munisipyo, pero the rest nasa
mas mababa pa sa red yung kategory ng mga munisipyo natin. Opo. So, hindi ganun kalala as compared to other provinces. Opo. Yung Cotabato City, saan ho siya na-fall, Attorney Sir? Yung Kabuuan, 37 barangay ng Cotabato City. Actually, ang Cotabato City is orange, under orange category. Okay. Pag sinabing orange, Mas mababa sa red. Ibig sabihin, mayroong mga tawag dito, mayroong mga paghahanda ang ginagawa ang ating mga security sectors with the Commission on Elections. Kasi nga, baka may we want to prevent any untoward incident that may happen during this campaign period and during the election day. Pero gusto natin liwanagin na yung category na yun, no? Kung anong classification o anong category ng bawat lugar and barangay, no? Actually, nagbabago yan. Nag-i-improve yan. Kasi nga, it is a guide for us na makita natin yung situation so that we can provide a solution na target natin is maging green. Opo. Attorney Sir. Attorney. One more time, Attorney Sir. Sandali lang, ha? Yun. Straight to the point. So, merong binabanggit niya, merong sa Cotabato City, 10 sa Maguindanao Norte pala, 10 towns under areas of concern, binabanggit niya, yellow and red. Straight. Merong isang red, under red. Straight to the point. Oo, hindi na available. Pag kaya pa, balik natin at least 5 minutes. Yung Cotabato City fall under orange category, Radyo Manep. Pero binabanggit niya, pwede pang sir, last na lang talaga, sir. Dispensa, sir. Last na lang talaga. Okay. Yung binabanggit niyo, yung paliwanag ko niyo, yung color coding o yung yung kategorya niya, magbabago depende sa habang umuusad yung campaign period, Attorney, sir? Yes. Actually, weekly kami nag-update ng aming weekly kami nag-update ng color ng kung anong category ng area ang isang lugar. Kung ito ba ay green, yellow, orange or red. So weekly kami nag-update yan. In fact, before the start of the election period, ang buong walang green sa buong Maguindanao del Norte, no? So pero ngayon meron ng 2 green na munisipyo. Kasi nga nag-i-improve yung peace and order situation natin. Yun nga gusto kong ipaliwanag na hindi naman porket red o ano pa mang color yan, hindi magbabago yan. In fact, yung green nga, pag pinabayaan mo, baka mag-deteriorate yung peace and order situation. Maging maging kasama yan sa electionary of concern. So, yun po yung natin. Hindi same way na yung mga nasa electionary of concern, ang ginagawa natin is mapababa natin yung green maging orange o yung orange maging yellow, yung yellow maging green. Yan yung target natin. Ang target talaga is on the day of election, makakaboto peacefully yung mga tao na maayos yung sitwasyon natin, peace and order. Ayun. Sir, anong may 10 bayan kayo na binabanggit under yellow category and isang red? Pwede mong malaman ano-ano po mga ito, Attorney, sir? Yung mga orange category natin, no, simula in fact ang nag-green lang is yung Datubla Sinsuat, no, kasi nga wala naman talagang nangyayaring any incident, election related incident na nangyari doon. Yung isa sa mga nag-green, nakalimutan ko yung ibang yung isang munisipyo pa, no? Pero the rest nasa election areas of concern na yun. Fall under yellow category. Yung ang orange natin is Cotabato City, maging ang Dato di Sinsuat is under red category, no? Okay. Yung pagkakasunod, mauna yung red, pinakamataas, then followed by orange, yellow and green, Attorney, sir? Yes, yellow tapos green. Pag green, pag sinabi natin green,
wala tayong nakikitang or wala tayong nakikitang hindi maganda as regards the peace and order ng isang bayan in relation to the election. I see, okay. Mm. Panghuli na lamang, ano po yung coordination po ninyo with the security sectors sa area ho ninyo, Attorney, sir? Ano yun, sir? Kumusta po yung coordination? Ano po yung with the Comelec at security sector? Yeah. In fact, lagi kaming weekly nga, sabi ko sa iyo, weekly kami nag-coordinate, no? Weekly kami nagsusubmit ng report din sa Manila. Hinihingi nila yung status namin, no? So, minomonitor kami. Minomonitor din namin yung aming mga nasasakupan ng mga munisipyo. So, every week po, nag-uusap-usap ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, Comelec, and yung sa mga coastal areas natin, pati yung ating Philippine Coast Guard. So, kasi marami po tayong, marami tayong activity na kasama natin sila, hindi lang sa pag-maintain ng peace and order ng isang lugar, no? Kundi maski sa mga ibang aspeto, halimbawa yung pagpuksa sa vote buying and vote selling. They are part of the task force, tinatawag natin task force kontra bigay, no? Na kinreate ng Comelec. Sa Operation Opland Backlash, kasama din natin sila, ang security sector. So, we are constantly coordinating with each other. So, marami tayong activities, yung mga covenant signing nila, unity walk, and for the part of the AFP, meron silang mga candidates forum na talaga namang sinusuportahan ng Comelec kasi nga we know that it will help na ma-maintain natin yung magandang or your peaceful na campaigning and especially during the election. Opo. Sir Attorney, hihirit pa ako. Yes, sir. Alam natin ngayon, social media na yung minomonitor ng lahat, maging ang mga botante, mga kandidato. Paano po ba? Ano yung mga panuntunan po rin dito ng Comelec? Yes, nagkaroon tayo ng agreement with the Meta, no? Ang may-ari ng Facebook, pati ang TikTok and Instagram. So, and nag-create din ng ang Comelec na isa pang task force, nakalimutan ko lang banggitin, yung tinatawag nilang Task Force Katotohanan Katarungan, Task Force KKK. Ang layunin naman yan or ang objective yan is to monitor and kumbaga puksain yung mga fake news, i-take down yung mga fake news and panagutin kung sino man yung nagpapalaganap ng mga maling informasyon. Kasi nga because of our partnership with the Facebook, no, and other social media na corporation, no, we will be able to identify and take down and then identify the owner of the account para mapanagot natin. Ang Comelec kaya nga just recently ni-require natin lahat ng mga kandidato o yung mga sectoral organizations na gusto na lumahok sa parliamentary election, pati yung mga partido, no, na mag-register. I-register nila yung kanilang mga social media or online accounts na gagamitin nila for the election. Kasi pag hindi na-register yan, hindi at nag-post, no, in favor or against a candidate, we will take that post down. Kasi nga, gusto natin lahat ng magpo-post diyan naka-register sa atin para yung sa accountability naman, di ba? Madali natin silang mapanagot, patuntunan mapanagot kung naka-register sa atin. Kaya nga nag-create ang Comelec ng isang task force dedicated para puksain ng fake news or mga maling pagpapalaganap ng mga maling information. Lahat po ba ng mga kandidato nakapag-comply o sila? Nakapag-register ba sila? Oo, kasi nga parang nagiging the social media is isang important medium ngayon ng election campaigning, no, ng mga kandidato. So lahat ng kandidato at partido nakapag-register sila sa kanilang online platform, no. Ayun, malino po. Sa mga other times na lang siguro yung mga ibang katanungan, Sir Attorney, dahil sa, siyempre, alam natin na pagka pinag-uusapan itong preparation, mga panuntunan ng Comelec sa pangangampanya, talaga mahabang prosesos na pagpapaliwanag. Baka meron po kayong nais na mensahe, paalala sa lahat. Go ahead po, Sir Attorney.
Yes, gusto lang natin ipaalala sa ating mga, lalo na sa ating mga kandidato and sa ating sa kanilang mga supporters na yung mga pinapatupad natin ng mga rules and regulations as regards campaigning during the national and local election, which is kakatapos lang nun, same rin po, meron din po tayong mga rules and regulations ngayon dito sa Bangsamoro Parliamentary Election. So para po makaiwas tayo sa mga kaso o anuman na aberya, sumunod lang po tayo sa pinapatupad natin. And kung meron kayong mga katanungan, lahat po ng opisina o tanggapan ng Commission on Elections, magsimula yan sa mga munisipyo, sa city, sa probinsya, maging ang region po ay bukas po ang ating opisina para mag-assist and tulungan kayo at sagutin ang inyong mga katanungan. Kasi nga po ito, ang ating, since tayo lang yung may election, ang puwersa ng Commission on Elections, maski ating mga deputized agencies po, nakatutok sa Bangsamoro Parliamentary Election. So mabilis po tayong makaka-action ngayon. So muli po, paalang lang po sa amin, makipag-ugnayan lang po sa aming tanggapan kung mayroon po tayong mga katanungan. Ayun. Attorney Muncie, sir, salamat na marami sa oras, information. Again, good morning po, sir. Good morning din po, sir. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Attorney Muhammad Nabil Butya, ang Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, Cotabato City. Kaugnay dito nga sa unang araw ng pangangampanya sa BARM election. Sa color coding, mga kasama, merong isang bayan sa Maguindanao Norte on red category, ang 2. Orange category, ang Cotabato 3. 10 bayan under yellow category. 2 bayan under green category, mga kasama. So hindi nangangahulugan na porket nasa yellow, orange, red o anumang color yan, hindi na magbabago. Yeah. Depende pa rin yan Oo. sa pagpapaigting ng peace and order. Straight to the point. Oras natin. Alas 6:43 ng umaga, mga kasama. Tatak RMN. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party. Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota. Partidong para sa pagkakaisa. Para sa kaunlaran. Para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat ligunta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampaligon sa lawa. Nasabot kaya ang fat. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural.
Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Panahon ngayon, bawal na bawal ang 1 plus 1! 2! 2 plus 2! 4! 4 plus 4! 8! 8 plus 8! 16! 5 plus 4! 9! 5 plus 5! 10. My name is Maria Arlina Isabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, tatak alas 6:47 ng umaga. Straight to the point. Tuloy na John sa ating programa. Today is Thursday at 30 sa buwan ng Hulyo 2026. Congratulations muna sa lahat ng mga nanalo kahapon sa ating Philippine Sakay. Handog ng Shield Bath Soap ng ACS. Shield Bath Soap mga kasama, galit sa sakit, may malasakit. Oh, congratulations. May pa-cash pa si Shield. May pa goods pa. May mga ano rin doon, may mga naghabol pa doon, yung mga talagang kapit na kapit eh. Oh. Kahit mag-angkas lang, importante. Oh. Congratulations ha. Abangan yung patuloy na pag-ikot ng libreng sakay ng Team DX Sumoy at ng ACS mga kasama. May isang estudyante din sabi niya, kaya niya inabangan kasamang Sir Erwin dahil narinig niya dito sa atin na 7 p.m. mag-iikot, 7 a.m. mag-iikot na. Kaya nung nakita pa niya, malayo pa lang, sinama na niya yung mga kaklase niya na tara na, sakay na. Libreng sakay na, may pa-premyo pa. Okay, abangan mas maaga. Next na ikot, abangan mas maaga ho yan. Marami kasing nagparating ng concern nila kasamang Sir Erwin na paranas naman din daw sila. So huwag po kayo mag-alala, basta't abangan lang. Baka kayo yung matsyempo at mga kasama madaanan sa highway. Okay, report tayo. Eto mga kasama, international community hinimok ng MLF chair na makibahagi sa pagmamatiyag ng halalan sa BARM. Detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangud. DXMY. RMN Report. Mahalaga sa kinabukasan ng rehiyon ang pagboto ng mga bangsamoro. Sa kanyang pagharap sa International Press Conference sa Istanbul, Turkey nitong July 25, 2026, inihayag ni Moro Islamic Liberation Front Central Committee o MILF-CC Chairman at United Bangsamoro Justice Party o UBJP President Alhaj Murad Ibrahim ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Naanya ay hindi lamang isang karapatang nakasaad sa konstitusyon kundi isang mahalagang pananagutan. Ang pagboto ay nagsisilbing paraan upang mapangalagaan ang mga tagumpay ng prosesong pangkapayapaan na pinaghirapan ng maraming taon. Kasabay nito, hinimok ni Ibrahim ang international community na makiisa sa pagmamasid at pagsubaybay sa buong proseso ng BARM parliamentary elections upang higit na mapalakas ang kredibilidad ng halalan at matiyak na ang magiging resulta nito ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng sambayan ng Bangsamoro. As Bangsamoro, our right to vote is not merely a constitutional right. However, it is also our responsibility to protect the gains of the peace process and ensure that our future generation inherit a stronger and more peaceful and more progressive Bangsamoro. Today, I speak on behalf of the Bangsamoro people in front of our respectable international community
We call upon you to observe and monitor with us the electoral process to help ensure that the elector of 150,000 new voters following a specialized registration period concluded in last March 2026. These significant numbers of eligible voters will hold the opportunity to shape the future of our autonomous government through the power of the ballots. Ang tinig ni MILF Central Committee Chairman at UBJP President Alhaj Murad Ibrahim. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala mga kasama, implementasyon naman ng MNLF 1996 Final Peace Agreement nagpapatuloy umano ayon sa OPAPRO. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Sa pagitan ng National Government at Moro National Liberation Front o MNLF upang may sa katuparan ang nilalaman ng Final Peace Agreement sa pagitan nito. Sinabi ni MNLF Peace Process Transitional Justice and Reconciliation Office Director Jana Hill Gallardo na may mga tinatapos pa rin sila hanggang sa kasalukuyan sa mga nilalaman umano ng nasabing usapin. May mga mekanismo na tutugon sa nasabing commitment upang may sagawa umano ang full implementation ng naturang Final Peace Agreement. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsisikap ng dalawang panig, lalo na umano ang pagdating sa socio-economic development at amnesty program para sa mga miyembro ng MNLF. Ngunit aminado ang direktor na ito ay masyado manong mabagal. Tinatapos pa rin tayo under the 1996 Final Peace Agreement. May mga commitments pa rin tayong unimplemented, katulad nung pagkakaroon ng Bangsamoro Development Assistance Fund. Yan ay bahagi kasi nung pag-review natin ng ating 1996 Final Peace Agreement dahil may hindi pagkakasundo doon sa status ng implementation ng government at ang Moro National Liberation Front. Meron tayong mga mekanismo na tumutugon dito sa mga natitira nating mga commitments. May mga initial na tayong agreements with the two groups that we are engaging with how to proceed to the implementation. Mabagal po yung ating proseso. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Jules. Samantala, 24 na lost firearms isinuko naman sa militar sa Maguindanao del Sur, kabilang ang 6 na former violent extremists. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahid Bansao. DXMY Tatak RMN Report. 24 na loose firearms ang voluntaryong isinukos sa militar mula sa mga bayan ng Talayan, Gindulungan, Dato Angal, Midtimbang. Kasabay nito ay ang 6 na dating kasapi ng violent extremist groups ang nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko rin ang kanilang mga armas. Mismong pinangunahan ni Brigadier General Edgar Cato, Assistant Division Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Commander ng 601st Unifier Brigade, katuwang ang 1st Mechanized Infantry Lakan Battalion. Ang formal na presentasyon ng mga sinukong armas at mga dating rebelde. Tumanggap ang mga nagbalik loob ng agarang cash assistance at rice assistance mula sa mga lokal na pamahalaan, DSWD at Empus Barma bilang suporta sa kanilang panibagong buhay. Ayon kay Brigadier General Cato, ang patuloy na pagsuko ng mga armas at pagbabalik loob ng mga dating kasapi ng violent extremist groups, tutulungan ng militar, mga lokal na pamahalaan at komunidad. Layunin din itong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa napapalapit na first parliamentary election sa September 14 taong kasalukuyan. Pinuri rin ni Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Campilan Division Commander, ang 601st Brigade at mga unit nito na patuloy na nagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at hinikayat din ang iba pang may hawak ng loose firearms na voluntaryong isuko ang mga ito para sa mas ligtas at mapayapang pamayanan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansao Tatak Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Good morning sa ating mga viewers. Jan Vincent Samson. Salam Sir Erwin and Kaka Ems. Morning din po si Agata Sulaiman, si Sembay Adam, si Madzambang, si Sir Elmer Bong Angeles. Morning. Sonny Rosales. Good morning Sir Erwin and Sir Ems. Pwede pa shoutout kay Jeffrey de la Serna, Reclas City of Agriculture City of Cotabato. Salamat.
Si Sir Tutsap good morning, Morning. SM, Sir Erwin and Eb Sabang. Kay Sir Enoch and Dr. Margani Commander. Oy, congratulations, Doc, ha? Yung sa ano nila, yung ano bagong yun? building, ha? Omar Pasigan building nila. Congratulations na formal ng na-turnover kahapon. Congratulations. Rohaila Dangenso, good morning. DXMY, pabati po dyan sa mga nanonood from Dumulog, Bukidnon. Si Farid Abdul Rahman Impal, good morning din. Sa Upper Taviran, Kabuntalan, MDN. Si Pingson Salim. Sabi Sir Taha dito, sana may rota rin sa SK Maguindanao Norte ng libreng sakay para makatikim din kami. Sana pahintulutan tayo ng pagkakataon. Sila, ma-recommend din one time Sir Taha. Si Pingson Salim ng Luzon. Morning, uy. Baklaran. Bakaran. Hindi Baklaran. Bakaran. Baklaran yung gumagawa ng sapatos. Oo. Diyan, marami ka mabibili dyan ng mga murang mga... Pero Bakaran yan. Bakaran yun. Sa Baklaran, talaga marami. Naka-experience na tayo dyan. Sumunod naman na Sinsin. Good morning din. Morning. Si Enid Acrims ng Tulunan Talayan. Good morning. Sali Abdul Karim. Si Sherwin Pascua ng Rosarets 2. Si Agatha Sulaiman. Pa-shoutout po. Sa may Amado Papa Aristen, Family Sulaiman. Happy birthday to Jezabel. Happy birthday, Jezabel. Good morning. Happy birthday po. Si Kuya Pras Sultan, ITV. Morning, sir. Sa Labaka, Radyoman, Manager, and Ebs, Mapia Sultan Kudaratenyos, mula yan kay Sultan Banjo Mampun Alas. Magandang morning, sir. Parang napansin ko yatang nagbibisikleta lang ito kasama Sir Erwin, every morning. Pampa good vibes and then syempre, pampalakas ng katawan. pantanggal din na rin sa mga kolesterol natin. Sir, bisikleta sa umaga, sa gabi naman, sabayan mo yan ng Muscleman Strong Coffee. Para laging malakas ang katawan. Para kay Sir Taha, kay yung mga listeners, viewers natin. Recommended ni Radyoman Ebs. Ni Radyoman Erwin. Yung Muscleman Strong Coffee. Para pampalakas pampalakas ng katawan. Sarah Makarimbang, Darsan, ng Gutierrez R7, good morning. Si Matua Manguda. Manisan Jezabel, si Bayumo Kulso Midtimbang Waya. Sino pa? Si Dato Ali M. Abbas. Morning. Agatha Sulaiman. Merlin Sanchez Jeronimo, good morning. Si Laga Bayaw. Good morning. Good morning po sa inyo. Balikan natin sir, yung sa GCash Oy! Ay, sa GCash mga kasama, pag may mga concern kayo, maaari po ninyong problema sa GCash. Padala sa DXMY para may parating naman natin sa taga GCash. Dahil ako kayo sa GCash, sa amin sa DXMY, ating ipaparating. Kasi ako, for compliance pa lang ako para ma-retrieve ko yung GCash ko. Dahil ilang ulit mo na bang sinubukan na madaming beses na kasamang Sherwin, siguro mga nasa 4 o 5 attempt na ako so, na hindi pa rin talaga na re-retrieve. Pero kahapon, tinawagan ako ng mismong nila kasi sabi nila meron daw meron daw concern na ipinarating sa kanila yung executive branch manager nila. So, sabi ko baka ito na yung sabi ng taga GCash. Kahapon. Sabi ko mabilis Mabilis Siyempre. Kasi iba GCash mismo dito sa istasyon kahapon Iba kasi kasama sa Erwin, pagka binubuksan ko, sasend ako ng OTP, hindi ko talaga nabubuksan. And then, meron siyang compliance, meron siyang requirements na gustong kunin. Yung submit documents, and yung isa naman, parang ipa-stop mo na siya. Okay. Sabi ng tumawag sa akin, isubmit mo yung document, sir. Para ma-comply natin and then ma-imbestigahan din yung number mo. Kasi minsan kasi kasamang Sir Erwin, ano yung number mo? Nagagamit. Hotline? Yung ginagamit din natin ngayon, ayun ang dating ginagamit natin. Pero yung concern, pag may concern kayo, mayroon na kayo gumagamit na. Dahil marami silang mga services. Meron palang loan, pwede pala doon. Pag loan ang pinag-uusapan, matik na yan. Sige lang. Basta may concern kayo, nagpadala kayo ng pera, hindi nakarating, paano nyo mabawi parating sa DXMY? Kasi sa ngayon mga kasama, ito na yung pinakamabilis na transaction ng lahat, GCash. Kahit sa mga maliliit na tindahan, yung may mga ganyan, GCash, pagka wala kang pera, barya, dala-dala, pwede naman din bumayad through GCash. Ito yung mga order online. Wala ka sa bahay, bayad ako, GCash na lang. Sige, Arnel Lapak, happy birthday raw kay Marshal Pinaverde.
Paalam na ko kayo mga kasama. Today is Thursday at 30 sa buwan ng Hulyo 2026. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Casilion, sa Digital Rajuman Ricardo Eric Madamba Jr., ating coordinator Rajuman Maestro Ray Bansaw. Kami na kasama, Rajuman Ray Sabang At Rajuman Erwin Kabelbigan, Tatak Armen. Straight to the point.